the Lord. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kapatid. Kamusta na po kayo? Naway na sa mabuti kayong kalagayan, kayong lahat po. At sa hapong ito, tayo po ay muling kakausapin ng Panginoon. Pero tayong ngayong hapon po ay prayer meeting. Pero meron pong ipapaalala sa atin ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, tayo po na ay manalangin. Hallelujah, o aming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Diyos namin napakabuti. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito na muli, Lord, ay inipon mo ang iyong mga anak para sa isang pag-aaral, Lord, ng iyong salita. Maraming salamat, O God, sa pagkakataong ito. Isang pribilehiyo, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin. Muli ka namin makausap. Bago ang lahat, Lord, kami pa yung humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Malit man ito o malaki, sinasadya o hindi. Kasalanan sa aming isip, salita at gawa, patawad, Panginoon. At ganoon din, Lord, pakalinisin mo ang aming mga puso. At sa ganoon, Lord, ay malaya ka makakilos sa aming buhay at kami rin ay malaya makalapit sa iyong trono ng habag, sa iyong trono ng biyaya, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa kapatawaran. Ayon sa sinabi mo sa 1 John 1:9, kung kami maghahayag na aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan na kami patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan at linisin kami sa lahat ng aming mga karumihan. Kaya maraming salamat, Panginoon. Lord, sa hapong ito ay inihiling namin, Panginoon, na samahan mo kami sa aming pag-aaral na gagawin. Bigyan mo kami, Lord, ng matabang mga puso, Lord, na marunong tumanggap ng iyong mga salita, Panginoon, at maipamuhay namin lahat ng sasabihin mo sa amin, at hiniling rin namin, Panginoon, na bigyan mo ng karunungan ang magtuturo, Panginoon. Bigyan mo siya ng triple portion of your anointing, Panginoon, at sa ganon ay may deliver niya ng maayos ang iyong mensahe sa hapong ito. Maraming salamat, O God. At anumang tangka ng kaaway para guluhin ang gawain ito, ay tinatalian namin at pinapalayas lahat ng masamang espiritu sa lugar na ito. Wala kang karapatan na manggulo sapagkat ito'y gawain ng Panginoon. Doon ka sa Hades in Jesus' name. At Lord, inihiling namin na ibaba mo yung Santong Espiritu para meron kaming gabay, Panginoon. Magpapaunawa sa amin lahat ng mga sasabihin mo. Mga bagay, Lord, na hindi namin maunawaan. Magpapaunawa sa amin ito ng Holy Spirit. Maraming salamat, O God. At ngayon pa lamang, ay kiniklaim na namin na tagumpay na ang gawain mo sapagkat kasama ka namin sa hapong ito. Thank you, O God. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Sapurin pa ang ating Panginoon. Yes, tayo po ay prayer meeting. At ang pamagat po ng ating lesson ngayon, yung maikli nating pag-aaralan ay Prayer that pleases God. Prayer that pleases God. Simulan po natin ang ating gawain sa pagbabasa ng ating text. Ito magmumula sa Kawikaan 15 verse 8. Sabi po rito, kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. So, yun po ang ating text. So, tayo po ay binigyan ng isang napakagandang pribilehiyo para makausap natin ang ating Panginoon. Anong pribilehiyong ito, mga kapatid? Ito ay sa pamamagitan ng panalangin. Ayan. We are privileged to pray to God. Sabihin natin lahat ng ating mga
saloobin sa Kanya. Sa pamamagitan ng panalangin, ay naipaparating natin sa ating Panginoon lahat ng laman ng ating puso. Yan, kung ano mang meron dyan sa ating puso, naipaparating natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At maniwala tayo na talaga naman na pinapakinggan tayo ng ating Panginoon. Yes, nakikinig po ang ating Panginoon. Every time na tayo nananalangin, pinapakinggan niya tayo at tinutugon niya ang lahat ng ating dalangin. Amen po. Sabi nga sa Hebreo 4:16, kaya't huwag na kayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin. Ayan. Huwag daw tayo mag-alinlangan, no? Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Ayan, pag kailangan natin yung mga panahon na tayo ay litong-lito, takot na takot, yung mga ganon, usually ganon eh. Or sa panahon na tayo ay tuwang-tuwa, manalangin po tayo. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Huwag tayo mayang lumapit. Napakabuti po ng ating Panginoon. Naghihintay siya sa atin. Gustong-gusto niya na kinakausap natin siya. Amen po. Nang tanong ngayon, nalulugod ba natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin? Nalulugod ba natin siya? Nabibigyan ba natin siya ng kasiyahan? O di ba pag answered prayer tayo, tuwang-tuwa tayo. Tuwang-tuwa tayo kasi, wow, sinagot ng Lord ang aking panalangin. No? Now, in return, nalulugod ba natin siya? Nalulugod ba natin ang Lord kapag answered prayer tayo? Ang sabi sa Lucas 17, verse 17 hanggang 18, hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Ito pong sinabing ito sa Lucas 17, verse 17 hanggang 18. Ito ay tungkol doon sa 10 ketongin na agad na pinagaling ng Panginoon. Humingi sila ng tulong at sila ay agad na pinagaling ng Panginoon. Ngunit sa 10 yon, isa lang po ang bumalik. Isa lang ang bumalik at nagsisigaw ng papuri sa ating Panginoon. Siguro, nagtatatalo na siya or whatever, kung anong ginawa niya, no? Bumalik siya. Sabi pa nga rito, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Siya ay nagpasalamat. So, ito po ay isang paalala sa atin ng Panginoon, sa ating lahat, na pag may ipinapanalangin tayo at tinugon ng Panginoon, huwag na natin patagalin. Agad-agad ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamatan natin siya. Dahil hindi niya pinagkait ang kanyang katugunan sa atin. Purihin natin siya, papurihan natin. Sabihin na natin lahat ng pinakamagagandang pwede natin sabihin sa Kanya. Siya ang pinakamabuting Diyos, siya ang Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal, lahat-lahat. Sabihin na natin. At sa gagawin natin yan, ay lugod na lugod ang ating Panginoon. No? Kung tayong mga anak niya, tayong mga answered prayer,
ay marunong magpasalamat. Yan po. Yun ang hinihintay sa atin ng Panginoon. Yung magpasalamat tayo. Now, ang tanong, what kind of prayer pleases God? Anong uri daw ng panalangin ang nakakalugod sa ating Panginoon? Okay? So, kung gusto niyo pong malaman, ito po ang sagot. Ang number 1, a prayer that is focused on God. A prayer that is focused on God. Sinasabi po na kapag tayo'y nananalangin, we should see to it na tayo ay walang ibang ginagawa. Wala tayong ibang ginagawa, kundi nakafocus ka lang doon sa sasabihin mo sa Lord. Wala kang ibang ginagawa maliban sa manalangin ka sa Panginoon. Hindi yung nananalangin ka, may iniisip ka, may sinaing ka, baka nasunog. Or nananalangin ka, baka yung labahin mo ay kung ano nang nangyayari. Nananalangin ka, baka may hinihintay kang taga-Shopee o whatever. Mga ganon. Kailangan ay nakafocus lang tayo sa Panginoon. Sa Kanya lang tayo nakafocus. Okay po? Ang puso natin, ang isip natin, ay tutok na tutok sa Kanya. Yun po ang gusto niya. Na ang panalangin natin ay punong-puno ng papuri na siya lang ang ating takbuhan sa panahon ng ating pangangailangan. Na siya lang ang makakatulong sa atin. Wala nang iba. Sa Kanya lang dapat nakasentro ang ating mga panalangin. Sa Kanya lang. Yung lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, sa Kanya lang natin isentro. Hindi yung puro sa'yo nakasentro ang panalangin mo. Yung nananalangin ka na, puro ikaw ang sinasabi mo. Hindi po ganon. Sentro na natin ang ating panalangin sa Diyos talaga. At kung nananalangin tayo sa panahon ngayon ng mga technology, itabi muna natin ang ating cellphone. Kasi isa yan sa nakakaabala sa ating panalangin. Nananalangin ka, biglang nag-ring, may tumatawag, titigil ka sa pananalangin, sasagutin mo, baka importante. No? Alisin muna natin yan. Pwede natin patayin muna yan or talagang itabi natin, ilayo sa atin. Dahil hindi nalulugod ang Panginoon kapag ganito ang ating gagawin. Amen po? Sabi sa Mateo 6 verse 6, ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. So, dito po, napakalinaw na sinabi na para makafocus tayo sa ating pananalangin, pumasok ka sa kwarto, isara mo yung pinto. Bilinan mo lahat ng mga tao sa mga kasama mo sa bahay, huwag kang guluhin kasi nananalangin ka. Para hindi ka nila maabala. Amen po? Para hindi ka maabala. Bakit? Kapag nalugod natin ang ating Panginoon, lagi tayong answered prayer. Lagi tayong answered prayer. Sabi nga sa awit 16 verse 5 hanggang 9, ikaw lamang o Yahweh ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kahilingan.
Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay, kay inam ng kaloob mong sa akin ay ibinigay. Pinupuri ko si Yahweh na sa aking patnubay, kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ako matitinag. Kahit ako'y nagdiriwang, ang diwa ako'y nagagalak, ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. So kung tayo po ay focus sa ating Panginoon, sa oras ng pananalangin, ramdam na ramdam natin na siya'y kasama din natin. Mararamdaman mo eh. Mararamdaman mo talaga na kasama mo siya kung talaga nakafocus ka sa kanya. So, kahit na anong problema daw, yan no? Kahit na anong problema ang dumating, hindi tayo natitinag. Hindi tayo kayang ugain ng mga problemang yan. Kasi alam natin, nakasama natin ang Diyos. Amen mga kapatid? Sabi nga sa awit 69, verse 30 hanggang 31, pupurihin ko ang Diyos sa pamamagitan ng awit. Pararangalan ko siya sa pamamagitan ng pasasalamat. Kinalulugdan ito ng Panginoon higit sa handog ng mga hayop. So, lagi po naghihintay ang ating Panginoon ng ating pasasalamat. Kagaya doon sa mga ketongin, inihintay ng Diyos na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Ma-answered prayer tayo o hindi, kung hindi agad ibibigay ng Panginoon, magpasalamat po tayo. At yung pasasalamat na yun natin ay higit pa raw sa anumang handog na ipagkakaloob natin sa Kanya. Kahit bigyan pa natin siya ng ginto, buong pera natin, ibigay natin sa Kanya. Wala yon kung hindi tayo marunong magpasalamat. Kaya, lagi tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. At yun ay nakalulugod sa Kanya. Amen po. Number 2, what kind of prayer that pleases God? Prayer recognizing that God is sovereign. Panalangin na kumikilala na ang Diyos ang kataas-taasan. Siya ang pinakadakila sa lahat. No? Siya ang pinakamataas sa lahat. Wala nang iba. Yun, dapat yun ay pinaparating natin sa Diyos yung ganong kaisipan natin, yung laman ng puso natin, dapat yun lagi ang laman ng puso natin na ang ating Panginoon ang kataas-taasang Diyos. Wala nang iba. Amen po? Tanungin natin, meron pa bang mas mataas sa Panginoon? Iba wala na. Wala na. Siya na ang pinaka mataas sa lahat. Pinakadakila. Wala nang higit pa sa Kanya. Sabi nga sa awit 115:1a, tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maangkin pagkat ito'y iyo lamang. Walang pwedeng umangkin ang karangalan ng Panginoon. Kaya nga lagi natin sinasabi, kahit anong sabihin, puri sa iyo, sa Diyos ang papuri. Glory to God. Hindi atin yun eh. Gumanda ka, yumaman ka, dumunong ka, yan ay dahil sa Panginoon. Sa Kanya lahat ng galing yan. So, lahat ng papuri ay nararapat lamang sa Kanya.
Amen, mga kapatid. At sabi pa sa Isaiah 66 verse 2, sa lahat ng bagay, ako ang may likha. Kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisisi, sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Dito po ay tahasang sinabi ng Panginoon na siya ang may-ari ng lahat. Siya ang lumikha ng lahat, langit, ng lupa, lahat-lahat na meron dito sa lupa. Siya lahat ang may likha. So, kung kinikilala natin na siya ang may-ari ng lahat ng ito, magpakumbaba tayo sa kanyang harapan, sabihin natin, o kahit kanino man, na wala tayong pag-aari dito sa mundo. Dapat yan lagi na sa isip natin. Wala tayong pag-aari dito sa mundo na galing sa atin. Wala po. Lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Yun po ang lagi na sa isip natin dapat. Dito ay pwedeng magmalaki. Hindi natin pwedeng sabihin, kasi ang galing ko magnegosyo, kaya mayaman na ako ngayon. Hindi po. Lahat yan ay dahil sa Panginoon. At siya lang ang karapat-dapat na papurihan kapag gumanda ang buhay natin. Amen. Wala tayong pag-aari dito sa mundo. Kaya aalisin tayo na wala rin tayong dala. At dahil siya ang kataas-taasan, wala tayong magagawa kundi ang sumunod sa Kanya. Sundin natin lahat ng Kanyang kalooban. Kasi siya ang kataas-taasan Dapat siya ang nasusunod. Sabi po sa Lucas 18, verse 13 hanggang 14. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. So dito, ang publikano ay sobrang nagpakababa. Talagang hindi niya sinabi na, wala naman akong kasalanan No? Inamin niya na siya'y makasalanan. Hindi nga siya makatingin sa langit Hindi siya makatingin sa langit. Dahil alam niya na siya ay may nagawang kasalanan. Marami siya nagawang kasalanan. Sino po ba ang publikanong ito? Siya yung maniningil ng buwis. Alam niyo naman, pag buwis, maaring may mga kalokohan silang ginagawa dyan. No? May mga corruption nila. So, ganun dapat ang ginagawa natin. Kapag alam natin nakagawa tayo ng kasalanan, agad-agad, aminin natin sa Panginoon na tayo nagkasala. Aminin natin na tayo nagkasala. At pagsisihan na kaagad ang ating mga nagawang kasalanan. Ngayon, sa verse 14, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay binababa at ang nagpapakababa ay itataas. So yung publikano na masyado nagpapakababa, na umamin na siya ay makasalanan, itinaas siya ng Panginoon. Ay sino yung sinasabing yung isa? Siya yung Pariseo, nakasabay ng publikanong pumasok sa
simbahan, sa templo, upang manalangin. Ngunit, ano yung sinabi nitong Pariseo? Sabi niya, Lord, thank you. Kasi hindi ako kagaya nung isang yan, no? Yung isang yan, yung publikano na yan, hindi ako kagaya niya. Hindi ako kagaya niya na magnanakaw, hindi ako kagaya niya na mandaraya, na mangangalunya. Ganun ang sinabi niya, ganun ang panalangin niya. So dito, kinumpara niya ang kanyang sarili doon sa publikano. Nagyabang siya. Paano, in what way? Sabi niya, 2 beses ako nag-ayuno sa loob ng 1 linggo at nagbibigay pa ako ng ikapo. Yan, nagyabang na siya. Kumbaga, tinasa niya yung sarili niya sa Panginoon. Lord, hindi ako kagaya nun. Hindi ako korap na tao. Nagbibigay pa ako ng ikapo. So, makikita natin yung kataasan ng Pariseo. Ibang-iba doon sa publikano na sobrang nagpakababa. At ang ating Panginoon ay marunong kumilala yan. Nakikita niya kung sino ang gumagawa ng tama at sino gumagawa ng hindi. Kung sino yung nagmamataas at sino yung nagpapakababa. So, ayan. At kapag tayo nagpapakababa, kinikilala natin na ang ating Diyos ang kataas-taasan. Wala nang iba. Amen po. At, punta tayo sa number 3. Ano pa ang prayer that pleases God? Spontaneous prayer. Spontaneous prayer. Ito yung panalangin na nananalangin ka sa lahat ng oras, anuman ang kalagayan mo. No? Anuman kalagayan mo. Masaya ka, nagpipray ka. Malungkot ka, nagpipray ka. Natatakot ka, nagpipray ka pa rin. Answered prayer ka, lalo nagpipray ka. At kahit hindi ka answered prayer, nagpipray ka pa rin. Yun ang sinasabing spontaneous prayer. Yung voluntarily talagang sinasabi mo, yung laman ng puso mo. Wala kang pinipiling pagkakataon. Baka ang iba dyan ay nagpipray lang kung may pangangailangan, kung natatakot, kung nalulungkot. Pray at all times, mga kapatid. Wala kang pinipiling pagkakataon. Sabi nga sa Roma 8:26 hanggang 27, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At ang anumang naisabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao, sapagkat namamagitan ang banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. So may mga pagkakataon kasi mga kapatid na yung ibig mong manalangin, mabigat ang dibdib mo, pero parang hindi mo alam kung anong sasabihin mo. Ang dami mong gustong sabihin pero hindi mo kayang bagitin, no? So, dito ngayon, papasok ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit. Alam naman natin na alam ng Holy Spirit ang laman ng isip natin
Alam niya ang laman ng puso natin. Mga laman na yan ng puso natin, hindi natin masabi sa Diyos. Siya ngayon ang magpaparating yan sa ating Panginoon. Siya ang mamamagitan sa atin at sa Panginoon. No, yung hindi natin kayang sabihin, sasabihin niya lahat yan sa ating Panginoon. No? So, nakikita ng Holy Spirit, hirap na hirap ang kalooban mo, siguro sasabihin niya sa'yo, diyan ka lang, relax ka lang, akong bahala magparating sa Panginoon. Ganun po ang mangyayari. Siya magpaparating sa ating Panginoon ng mga bagay na hindi natin kayang sabihin at kung meron tayong mga iniisip, no? Mayroon tayong iniisip na ganito ang gusto kong mangyari, pero hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Aayusin niya lahat yan. Dapat ang laman ng isip natin, ng puso natin ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. O, bahala ng Holy Spirit doon. Aayusin niya lahat yan. Amen po. Gaya rito sa Daniel 6 verse 10. Tingnan po natin. Nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, umuwi siya at sa itaas ng silid ng bahay ni Daniel ay may bintanang nakaharap sa Jerusalem. Doon siya lumuhod at nanalangin 3 beses isang araw ayon sa kanyang nakaugalian. So dito makita natin at nabasa natin na naging ugali ni Daniel ang manalangin 3 beses isang araw. 3 beses isang araw. Doon pa siya nananalangin sa may bintana sa itaas ng kanyang bahay. Kaya nung malaman niya na lumagda si Haring Dario na lahat ng hindi susunod sa kanyang kautusan ay anong gagawin? Ihuhulog. Saan yun? Ihuhulog sa leon, no? Ihuhulog sa leon. Pero pumanatag lang si Daniel. Pumanatag lang siya. Nanalangin siya. Nanalangin 3 beses ng araw. O, nangyari ba na siya kinain ng leon? Hindi. Dahil kinalugdan siya ng Panginoon. Alam niya kung anong dapat niyang gawin sa panahon na ganon. Yung panahon na may kalituhan na, may panahon na may pagkatakot na, dapat nanalangin tayo. Automatic dapat yon. Sabi nga po, kayahin natin si Daniel na kahit na anumang sirkumstansya ang dumating sa ating buhay, lagi tayong manalangin. In any circumstances, manalangin tayo. Amen po. Sabi nga sa awit 119, verse 164, ito po, tungkol naman kay Haring David. 7 beses akong nagpupuri sa inyo sa bawat araw dahil matuwid ang inyong mga utos. 7 beses siya nagpupuri sa Panginoon. Araw-araw yun, 7 beses. So kung tanungin tayo ba ilang beses tayo manalangin sa isang araw? Pagising, bago kumain ng almusal,
pagtanghalian, mananalangin bago matulog, pagkakain sa gabi, manalangin bago matulog. O sama punta yung may dalawa pa, kagaya ni Haring David. In between noon, habang may ginagawa ka, manalangin. Ay, kung may mga estudyante dyan na marunong na manalangin, bago magsimula ng klase, bago magsimula mag-module, manalangin. Bago mag-online, manalangin. At kaya nating tapatan si Haring David. At sabi sa Santiago 5:16b, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. At talagang malaki ang pakinabang, no? Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Yes. Malaking ano yan sa atin eh. Malaking tulong, pampalakas ng ating pananampalataya. Kasi alam mo, lumalakas ka kasi alam mo na nakakausap mo ang Diyos, kasama mo ang Diyos, nararamdaman mo ang Diyos. Amen po. Ano naman ang mangyayari kapag ginawa natin sa ating prayer na nalulugod natin ang Diyos? Kung ang prayer natin ay nakalulugod sa Kanya, ano ngayon ang magiging resulta nito? Ito po, God hears the prayers of the righteous. Sabi nga sa Kawikaan 15 verse 29, malayo ang Panginoon sa taong masama, ngunit malapit siya sa taong matuwid at pinakikinggan ang kanilang dalangin. Kailangan lang maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon para mapakinggan niya ang ating mga panalangin. Walang haharang, no? Kasi kung hindi tayo matuwid, ibig sabihin, marami ka nagagawang hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Yung hindi maganda na yun ang magiging harang para marinig ng ating Panginoon ang ating panalangin. Haharangin nun. Pero kung matuwid tayo, anong sabi dito? Pinakikinggan ang kanilang dalangin. Yes, maririnig yan ng Panginoon. At sabi sa Efeso 6:18, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin nyo sa lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. So ito po ay paalala ulit sa atin ng Panginoon na manalangin tayo sa lahat ng oras. Lahat ng oras manalangin tayo. At ipanalangin daw natin ang lahat ng dapat ipanalangin. Kaya dapat meron tayong papel lagi, ballpen, sinusulat natin yung ating mga dapat ipanalangin. Kung may mga prayer request, mga kaibigan natin, sulat natin. Kung ano ang gusto natin, sulat natin lahat yan. Sabihin natin lahat sa Panginoon. Hayaan natin na marinig niya lahat ng laman ng ating puso. So lahat daw na dapat ipanalangin, sabihin natin sa Kanya. At wag nating kalimutan na ipanalangin ang mga kapwa natin mananampalataya. Yung mga pinabanal ng Diyos. Yung ating mga kapatiran, wag nating kalimutan. Ginagawa po ba natin yon? Mga kaibigan natin, yung mga churchmates natin, baka may mga nagkasakit dyan, may mga na-COVID, may mga nanghihina. Panalangin natin silang lahat. Amen po. At bilang pagtatapos, ulitin natin yung ating text kanina.
Sa Kawikaan 15 verse 8. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid ay nalulugod siya. Ayan. So, yung ating panalangin dapat ay nalulugod ang ating Panginoon. Hindi yung sasabi niya, ay walang kwenta yung panalangin na yan, ayoko niyan. Hindi ko yan pakikinggan. Kailangan maging parang music sa kanyang tenga ang ating panalangin. Yung spontaneous praying, yung kinikilala natin na siya ang ating sovereign God, na laging yung pag nananalangin tayo ay nakafocus tayo sa Kanya. Doon nalulugod ang ating Panginoon. So, medyo maikli pero malaman po ang itinuro ngayon sa atin ng Panginoon. Tinuturoan tayo kung paano tayo manalangin na nalulugod ang Panginoon. Amen po mga kapatid. Amen. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa itinuro niya sa atin sa hapong ito. Praise you, Jesus. Okay. Ngayon po ay prayer meeting tayo. Meron tayong mga ipag-pray din. Maikli lang. Maikli lamang ito, pero ilagay natin sa ating puso ang pananalangin natin. Sige po. O aming Diyos na napakabuti, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay mananalangin, hindi para sa amin, kundi para sa iba pa naming mga ipapanalangin. Ikaw, Panginoon, nakakaalam ng laman ng aming panalangin. At alam ko, Lord, na nakikinig ka. Linisin mo kami, Panginoon, para ang aming panalangin ay makarating sa iyong trono ng biyaya, Panginoon, sa iyong trono ng habag. At alam ko, Lord, na tinutugon mo at ngayon pa lamang alam namin na tutugunin mo ang aming mga panalangin. Maraming salamat, Lord. Ang una namin papanalangin, Panginoon, ay ang aming mga leaders at church. Lord, tinataas namin sa iyo si Pastor Luis Santos, ang aming mahal na bishop, Panginoon, at ang kanyang buong family. Lahat sila, Panginoon, ay mga lingkod mo. At hinihiling namin, Panginoon, na bigyan mo sila ng good health. Habang buhay, Panginoon, para mapangalagaan nila, Lord, ang Iglesia ng Jesus Christ, to God be the glory. At ipagkaloob sa kanila, Lord, ang kanilang mga daily needs. Huwag mo silang pabayaan magkulang, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. At bigyan sila, lalo na si Pastor Louie, bigyan siya ng wisdom and knowledge para makapaghayag siya ng maraming magagandang lesson para sa amin. Yes, Lord, kanyang buong family, Lord, ingatan mo na walang magkasakit, na huwag silang magkulang sa anumang pangangailangan nila. Proteksyonan sila, Lord, sa lahat ng oras laban sa COVID-19. At huwag mo sila pabayaan, Panginoon, na manghina. Patuloy mo silang palaguin, Panginoon. Pag-initin mo, Lord, ang kanilang pag-ibig sa iyo at sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ganun din, Lord, tinataas namin sa iyo si Pastor Ricky, na siya nangunguna rito sa aming iglesia sa Muntinlupa, Pedro, Binyan at GMA. Ganun din, Lord, dinadalangin namin na lahat ng pangangailangan nila sa araw-araw, siya at ang kanyang buong family ay ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Bigyan mo si Pastor at ang kanyang buong family ng good health. Maiwasan nila ang pagkakasakit. At magkasakit man sila, pagalingin mo agad sila, Panginoon. Bigyan din sila ng wisdom and knowledge, lalo na si Pastor Ricky, para makapagbigay rin siya, Lord, ng
magandang mga lessons para sa ikalalago ng aming pananampalataya, para sa ikalalakas ng aming spiritual na buhay, Panginoon. Proteksyonan mo sila whenever sila ilalabas. Proteksyonan sila laban sa mga virus sa aming paligid. Babain mo, Lord, ang kanyang buhay para mapangalagaan niya ng maayos ang Iglesia ng Jesus Christ. To God be the glory. Maraming salamat, Lord. At inihiling ko rin, Panginoon, na proteksyonan mo lahat ng mga members, lahat ng mga members ng Jesus Christ, to God be the glory church, sa lahat ng mga extension churches, mula sa main hanggang sa lahat ng mga extension church. Proteksyonan mo kami lahat, Panginoon. Huwag mo kami ipahintulot, Lord, na gambalain ng Diablo. Lalo na ngayon, Lord, na nalalapit na ang face-to-face. Malapit na kami bumalik sa church, Panginoon. Ingatan mo kami lahat. At nawa lahat ng mga members ay mabakunahan na para wala na kami problema pag dumating ang oras na pwede na kami bumalik sa church. Yes, Panginoon. Maraming salamat po. Tinataasin namin sa iyo, Panginoon, ang darating na election, Panginoon, mula sa aming presidente, pababa. Kayo po ang manguna, Panginoon. Huwag niyo po pahintulot na magkaroon ng mga dayaan sa election ito. At kayo, Lord, ang magluklok ng tamang tao na siyang mamamahala ng aming gobyerno, Panginoon. Kilala mo kung sino ang karapat-dapat, Panginoon. Marami silang tumatakbo. Ikaw, Panginoon, ang nakakakilala sa mga karapat-dapat na manalo, lalo na sa pagka-presidente. Your will be done, Panginoon. Hindi namin ipipilit yung mga taong hindi mo pipiliin. At nawa, Panginoon, maging malinis ang eleksyon na ito. Walang maraming patayan. Maging maayos ang lahat, Panginoon. Alam namin, Lord, na sasamahan mo lahat ng mga uupo sa eleksyon, lahat ng mga gagamitin sa eleksyon. Sasamahan mo, hipuin mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga kaisipan, para maging maayos, Lord, ang election, Panginoon. At ganoon din, Lord, tinataas ko sa iyo lahat ng mga anak mo sa Mandarin Bible Cell, sa Dilina Extension Bible Cell, na pagpalain mo sila sa lahat ng antas ng kanilang buhay, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo. Pagpalain sila, Lord, ng good health, magandang kalusugan, mahabang buhay, malusog na spiritual life, Panginoon. Huwag mo sila pabayaan magkulang sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. At ilayo sila sa lahat kami, Lord. Ilayo mo kami sa anumang tangka ng virus na yan para magkasakit kami ng COVID-19. Maraming salamat, O God. Maraming salamat, Panginoon. At iniklaim namin na lahat na aming pinanalangin ngayon ay narinig mo, narinig ninyo, Panginoon. At alam ko, Lord, na tutugunin mo ito. For your glory, Panginoon. At bilang pagtatapos, ang papasalamat ako, Panginoon, na sinamahan mo kami. Maraming salamat, O God. Pero bago ang lahat yun, ay meron pa kami na dapat ihayag sa iyo, Panginoon.
Ihayag namin ang aming pagtitiwala sa iyo pamamagitan ng pagbabasa ng awit 91. Ihayag namin, Lord, kung gaano kakabuti sa amin at ibabalik namin ang pagtitiwala namin sa iyo. Awit 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyo makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon moong katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw mang dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaanon. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan, iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo sasabihin aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit na ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan, sila'y bibigyan ko dagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. So, yun po ang ating awit ng pagtitiwala sa Diyos. Tayo po ay manalangin na. O aming Diyos na napakabuti, maraming salamat Panginoon sa binigay mong pribilehiyo sa amin na makapag-aral ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat na tinuruan mo kami kung ano ang dapat namin panalangin na ibigay sa iyo para malugod ka namin, Panginoon. Thank you, Lord, na sinamahan mo kami. Thank you, Holy Spirit. At hindi mo kami pinababayaan, Lord, na magkulang sa iyong mga salita. Hindi mo pinababayaan, Lord, na kami ay gutumin sa iyong mga salita, Panginoon. At alam namin, Lord, na ang aming spirit ay busog na busog sa hapong ito sa iyong mga mensaheng binigay sa amin. Thank you so much, Panginoon. At hanggang sa susunod na Sabado, Panginoon, patuloy mo kaming samahan at ingatan lahat ng mga anak mo para makasama namin silang lahat sa pag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Yes, mga kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay, patuloy kong ipapaalala sa inyo ang ating mga tithes. At bago yun pala, kasi baka nga tayo ay magkaroon na ng face-to-face o kung ano man ang mangyari, magtatapos ang ating Bible study sa
December. No, hindi ko matandaan kung first week ng December matatapos na. Gaya ng nakagawian natin, mamibigay tayo ng love gift sa ating mahal na pastor. Kahit na anong halaga, in return sa kanya pagpapakain sa atin ng salita ng Diyos. In return sa kanya pananalangin sa atin, bigyan natin siya ng love gift kahit magkano lang. So inaasahan ko po na sa Mandarin ay pwedeng ipunin muna yung inyong love gift at isa lang po ang magpadala kay pastor. Halimbawa, si Sister Marites ay meron siyang GCash. So, kung kaya niya na hintayin lahat sa December pa naman ito malalaman niyo po kung kailan natin ibibigay. So, lahat ng mga taga-Mandarin, ipon-ipon lang po muna tayo. Tapos, ibigay natin kay Sister Marites yung ating love gift. Si Sister Marites po ang magpapadala. Ngayon, sa Adirene Extension, madali na lang yung mapag-usapan namin kasi dito lang naman sila. Madali na lang namin yun na pag-usapan kung kanino at kung paano namin ipaparating yung aming love gift sa ating mahal na pastor. So, ganun na lang po muna for the meantime. Let's pray na talagang totoo na bumaba na talaga ang kaso ng COVID at malapit na talaga tayong mag face to face. Na-excite na po ako. Siguro ganun din kayo. Na-excite na rin kayo. Gusto ko na rin na makita ang mga kapatiran natin. No? Nakakamiss na kasi Saka yung ating praise and worship, nakakamiss talaga. So, panalangin natin na totoong-totoo na ito. Mangyayari na talaga na mag face to face na tayo. So, for now, bye-bye muna. Yan lang kayo. Dito ako. Ganun pa rin. Ito pa rin ang ating paraan ng pag-aaral ng Word of God. Bye-bye po. I love you all with the love of the Lord. To God be the glory.